So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, itong si Bongo, linis-linisan, hugas kamay. Kung makapagsalita siya dito sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Marcoleta, akala mo naman napaka-inosente at walang alam yung pamilya niya dito po sa mga maanumalyang proyekto ng flood control sa Mindanao, especially po sa Davao. Alam niyo mga ka-Streetwise, no? Yung napansin ko po dito sa hearing ni Marcoleta sa flood control, hindi naman hearing po nangyari. Binigyan lang po ni Marcoleta ng platform yung mga senador para po maglinis-linisan. Para po itanggi na, ay, wala kami kinalaman dyan, basta kami malinis kami. No? Eh, ang punto dito, di ba tandaan nyo, may mga pork barrel kayo, at yung karamihan ng mga pork barrel ninyo, ng mga senador, puro sa flood control po yan. So, mga loko-loko talaga to. So ito balik tayo kay Bongo. Tingnan nyo si Bongo kung makapagsalita, akala mo naman biktima. Baka nang inan to, Bongoloid nga to no? Kaya nga Bongo O, tingnan nyo to sabi dito. Senator Bongo speaks out. My conscience is clear. Pushes anti-nepotism bill. O, di ba? Kung hindi pa po binisto ni PBBM yung maanumalyang flood control project, hindi kayo magagaganyan. Ito mga conscience is clear. O pag-usapan natin yan. No? Sabi dito, Senator Bongo has responded to reports about flood control projects in Davao linked to a company owned by his own half-brother. Di ba? He described the allegation as old. Luma na raw, tandaan, kapal ng mukha mo talaga. No? Luma daw po ito as old, recycled, and malicious. Stressing that his family has never benefited from his government services. O ngayon mga streetwise, tandaan po natin, na yung pamilya po ni Bongo, may-ari po ng mga construction firm. Ng contractor po yung pamilya ni Bongo. Yung Alfrego Builders at saka yung CLTG. Malamang alam nyo na yan pero ang point dito mga kababayan, sabi po ni Bongo, luma na daw po ito. Paano pag napatunayan natin na hanggang ngayon kumukuha pa rin sila ng proyekto? Kaya huwag kayo maglinis-linisan dito. Tandaan nyo hindi natin maiwasan na mag-isip ang taong bayan na bilang isang senador, tapos may kamag-anak at kapamilya mo na may-ari ng construction firm. Tapos hindi ko pa dati, naging presidente pa ng Pilipinas, malabong hindi kayo napaboran dito. So patunayan nyo na lang. At ang malupit dito mga streetwise, tinan nyo same old brand new. Sabi dito, he described the allegation as old, recycled, and malicious, stressing that his family, blah blah, sabi dito, ito pa, sabi dito, he emphasized bakit hindi na lang tayo magtrabaho para sa mga Pilipino. Bullshit, no? Maingay masyado, serbisyo hindi politika. Di ba? Napaka-ipokrito talaga ng inchik na to no? Ang kailangan ng mga Pilipino calling for focus on serving the Filipino people, not politics. Gago talaga to no? In the first place, mga kababayan, mga politiko to, mga putang inang mga to. Mga politiko po sila. Hindi pwedeng hindi sila mamulitika. Alam mo, ito yung pinakabobong sasabihin ng isang politiko, huwag tayong mamumulitika. In the first place, mga politiko kayo. Para sinabi nyo na rin dito, no? Kasi parang ganito yan Parang sinabi na rin po ng mga politiko, no? Na huwag tayong mamumulitika. Parang nyo na rin sinabi na, yung aso, huwag yung didilaan yung itlog ninyo. Hindi di ba? Di ba? Politicians will always act like a politician. Kaya hindi pwedeng, Diyos ko. Naniniwala kayo mga kababayan na yung mga tao na yan nandyan para magserbisyo? 100%? Politika po talaga yan. Hindi public service sa bulok ng sistema natin. Kaya nga gusto ng Congress dati, di ba, napalitan yung sistema natin sa charter change. Ayaw naman ng mga senador. Ngayon, ang point ko dito mga kababayan, hugas kami po itong si Bongo. Tignan nyo to ito yung speech niya. Panoorin nyo to. As Vice Chairperson of the Senate Committee on Finance and Vice Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee, I agree with Senator Gatchalian. Babantayan po namin itong budget for 2026. At bilang Chairman ng Committee on Health,
Hindi na po bago sa ating bansa ang paghagupit ng mga bagyo at hindi na rin po bago sa atin ang pagbaha. Pero Mr. Chair, I share the observations that despite billions of pesos for funding for flood control projects, flooding becomes worse. Mas lalo pang tumataas at yung mga lugar na dating hindi naman kadalasang binabaha ngayon ay binabaha na rin. Oo nga, yung Davao City. Puta, lahat na sinabi ni Bongo sa pulsa Davao City eh. O dati naman po talaga yung Davao City hindi naman talaga binabahayan. Kasi bihira ulan doon dati eh. Dahil nga pa sa climate change, kaya inuulan na po ngayon yung Davao. O so ngayon, nasan po yung 51 billion ni Pulong? Sa 51 billion po na yan, dapat po, no, hindi po ganyan kalala yung baha sa Davao. So bakit hindi nyo imbestigahan yung sarili ninyo? Alam nyo, dyan ako nabubullshit talaga eh. Kung magsalita, akala mo walang kinalaman, akala mo inosente. Taon-taon, pataas ng pataas ang budget para sa flood control pero pataas ng pataas rin po ang pagbabaha. At itanda natin mga kababayan, ito si Bongo, kasabot ni Digong to. Doon sa patayan. Huwag natin kakalimutan yan. Alam nyo, napakaganda po talaga ng panlolokong ginawa ni Bongo sa taong bayan eh. No, tandaan po natin no, na yung patayan po na nangyari ni Digong, systematic po yun. Hindi po mangyayari yung patayan noong panahon ni Digong na si Digong lang po mag-isa. So si Bongo po talaga yung isa sa mga naging kasangkapan dito kasi nga po, base po sa Quadcom, kay Bongo po nagagaling yung reward system. Sabi ng Quadcom yun ha. O, hindi po mangyayari yung patayan kung walang reward system na nanggaling kay Bongo. Isipin mo yan ha, pumatay ng tao si Bongo, tapos ang pinaka-plataforma niya kalusugan, ayos talaga eh, no? Puta, inchik na inchik eh. Inchik! Yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture, eh hindi po na-address. Sana bigyan. This is fucking bullshit, man. Oh. So ngayon, kung magsalita si Bongo, ito yung sinasabi ko nga kanina eh. Kung magsalita si Bongo, akala mo walang kinalaman. Oh. Yung sinasabi nga po ni Bongo na ito daw pa ay luma, no? Luma na raw po ito at recycled. Eh bakit ganito, Bongo? Ito galing ito sa Sumbong sa Pangulo PH. Yan no, kita niyo website. Sumbong sa Pangulo PH. So hanggang ngayon mga ka-streetwise no, ito bago lang to. November 6, 2024. October 2, 2024. 48 million, 86 million to no? O tama, 86 million. O sinong gumawa? Alfredo Builders. Ano to, half brother ata to, no? Alfredo, di ba? O half brother ni Bongo. O hindi lang 'yan. Anong luma? O ito, mukha mo luma siguro. O ito pa 2023, 2023. Alfredo Builders. Kasi alam niyo mga ka-streetwise no. Well, sa ngayon, 'di ba, iniimbestigahan pa naman itong mga 'to. Pero syempre, hindi po natin maiwasan na mag-isip ang mga tao, no? Hindi natin maiwasan mag-isip ang mga tao na posible nga pong biniraso to ni Bongo kasi senador siya eh. Tapos yung pamilya mo, may-ari ng construction company na category B. Category B pa. Tandaan nyo nakakakuha ng project yung kumpanya ni Bongo, no? Kahit pa ito po category B. Paano nangyari yun? So naniniwala kayo na hindi ito biniraso ni Bongo? Ako na sa inyo, bahala kayo. Tapos ito pa isa, 3 page yan eh. So, ito po yung mga sinusumbong po ng mga taong bayan nga po sa sumbong sa Pangulo. Ito pa, 2023. So, hindi bago to. Yung sinasabing luma ni Bongo, baka yung demanda sa kanya ni Trillanes. Yung ito, 6.6 billion worth of government contract ni Trillanes. Actually, may demanda na po ito sa DOJ. So, bakit sa DOJ? Kasi tandaan natin mga kababayan, no? Si Martires pa kasi yung DOJ, yung ombudsman nun. Kaya mababasura lang to yung kaso. Kaya sa DOJ sila nag-file ng case nun. Kasama ako nun eh. Nag-file ng case si Trillanes nun. So, ang pinakamalupit dito, no, yung sinasabi ni Trillanes dito. Saan na ba yun? Ito ata yun eh. Sa bandang likod yun eh. Ito. Kung matatandaan ninyo, bago naging senador si Bongo noong 2019, siya ang special assistant ni Duterte simula pa noong 1998. Sa madaling salita, may paglabag sa batas ang mga ginagawang pagka-award
ng mga government contracts sa tatay at kapatid ni Bongo. O, di ba? So, isipin mo special assistant ka ng mayor na si Digong. Tapos yung kontrata nakukuha po ng Alfredo Builders tsaka si LTB Builders, no? Diyan pa sa Davao. At besides doon, mga kababayan, category B pa yung kumpanya. Kasi po, tandaan po natin na pag mga malalaking proyekto po ng gobyerno, dapat po category A. Dapat AAA ata tawag doon, no? Yung permit. Pero po yung Alfredo Builders tsaka yung CLTG Builders, ano po to? Category B. So doon pa lang may paglabag na eh. Hindi ko alam bakit wala nang nangyari sa kaso na to eh. O, di ba? So ngayon, actually, mga ka-streetwise, no, bukod nga po sa medyo questionable na nga po, yung mga pag-grant nga po sa mga proyekto ng pamilya ni Bongo, sa mga proyekto nga po ng gobyerno, ang pangit pa dito, bulok pa yung serbisyo. Yan, no? Firms of Bongo Kin, top contracts, many JVs delayed project in Davao. O, nabalita ito noong 2018. So, ito yan, no? O, unfinished project according to data from DPWH, Bureau of Construction, altogether amount of 24 billion is equivalent to 56%. If computed against Davao regions, 43 billion public works fund in 2017. So, unfinished project po ito. O, ito pa. Not yet started. O, may pera na. Di ba? Ongoing, pero di pa nasisimulan. O, of the projects awarded in the region in 2017, DPWH said 876 had been completed, 186 were still ongoing. While 3 more have yet started by the first quarter of 2018. So, hindi na nga natatapos yung proyekto, mabagal pa yung serbisyo. So, nakapagtaka dito mga kababayan, bakit nakakakuha pa sila ng proyekto noong 2024? Ito nga, yung sumpong sa Pangulo. 2024. O, di ba? Tapos kung magsalita si Bongo, akala mo walang kinalaman. Tandaan mo senador ka, tapos meron kang kapamilya na kontraktor. Wala lang yon. Wala lang yon. Oh. And, ko naman mga kababayan, no? At saka mga kababayan, sino ba niloko ni Bongo? Yung, di ba, yung isa Alfredo Builders. Tapos isa naman, CLTG. Sabi ni Bongo, hindi daw po sa kanya, hindi daw po siya may-ari ng CLTG. Puta pangalan pa lang eh. CLTG. Christopher Lawrence Tisorgo. Chinese na to, sinungaling. So yun mga streetways daw. So kayo po, no, ano po masabi nyo nga po dito sa pagiging hugas kamay nga po ni Bongo. So, kayo ba, naisip nyo ba na walang anomalya tong pamilya ni Bongo? Yun, so, ayun, gusto ko makita sa comment section, no? So, yun, no? So, baka mamaya, malisyoso lang ako, di ba? So, nasa comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga ka-streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod na project ng CLTG. So, thank you, salamat, and bye-bye.